Huwag balewalain ang babala! Mga ka-horror, ito ay kwento ulit ni Son noong siya ay binata at ang mga naranasan niya sa pagbabakasyon. Isang araw, nagbakasyon si Son sa Pangasinan. Uncle Ling, mano po. Auntie Flor, mano po, wika ni Son. Kaawaan ka ng Diyos, sagot ng kanyang tito at tita. Oh, magkape muna kayo, anyaya ni Uncle Ling. Salamat, Uncle, tugon ni Son. Nag-usap sila habang nagkape. Pagkatapos, ang pasyal po muna ako, paalam ni Son. At niyaya niya ang kanyang pinsan na si Colfer na mamasyal at tingnan ang magandang tanawin. Naglakad sila patungo sa ilog. Colfer, walang naliligo sa ilog, sabi ni Son. Dati, marami ang naliligo rito. Siguro, medyo malakas ang agos ngayon kaya walang naliligo. May kwento rito tungkol sa isang babaeng naghihintay sa kanyang kasintahan dito. Pero hindi na sila nagkita, sabi ni Colfer. Kaya naglunod siya sa ilog at minsan hinuhugot niya ang mga naliligo. Maraming taon na akong naliligo rito at ngayon mo lang sinabi yan. Maglakad na lang tayo pinsan, sabi ni Son. Sige kuya, sagot ni Colfer. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na may sinabi kay Colfer sa wikang Pangasinan. Pinsan, ano ang sinabi niya? Tanong ni Son. Sabi niya, mag-ingat tayo sa mga puno rito, lalo na't dayo ka. Sagot ni Colfer. Halos 1 kilometro na ang kanilang nilakad. Kahit marami silang nakitang kamatsile sa daan, may isang puno ang nakakuha ng kanilang pansin. Napakalabong ng mga dahon nito at punong-puno ng hinog na bunga. Hindi napigilan ni Son na pumitas at tikman. Masarap! Bulalas niya. Agad silang nag-umpisang mangalap ng mga bunga. Pagbalik nila sa bahay ni Tito Ling, dahil sa pagod sa paglalakad, agad humiga si Son at nakatulog. Maya-maya, niyugyog siya ni Ram. Son, gising. Mangantila, sabi ni Ram. Nakangiwi si Son at iminulat ang mga mata. Ang sakit ng pakiramdam ko, tatay. Parang may lagnat ako, bulong niya. Tinulungan siyang umupo ni Ram. Oh, inumin mo to at matulog ka ulit. Mabutihan ka rin, pag-aalala ni Ram. Tumango si Son at ininom ang gamot. Pero ilang minuto lang, nakaramdam siya ng pagkahilo at nasuka. Kinabukasan, dahil sa patuloy na pagkasakit ni Son, nagpasya silang umuwi. Sige, Ling at Flor, uwi na kami, paalam ni Ram. Sige kuya, ingat kayo, sagot ni Ling. Pagdating sa kanilang bahay, lalong lumala ang kalagayan ni Son. Tumaas ang kanyang lagnat at patuloy ang pagsusuka. Nagdesisyon silang dalhin siya sa ospital. Kanilang kapitbahay na si Mang Amado, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Paz, dalhin mo sa bahay si Son upang matawas at gumaling. Dahil nakatama ito, wika ni Mang Ado na may pag-aalala sa kanyang boses. Agad na sinunod ni Paz ang utos ng albularyo at dinala si Son sa kanilang tahanan. Maingat na hinawakan ni Mang Amado ang magkabilang kamay ni Son at pinagkumpara ang kanilang mga maliit na daliri. Kita mo, Paz, aniya, habang maingat susukat ang bawat daliri, hindi pantay ang haba ng kanyang mga daliri. Ito ang katibayan na may kung anong masamang espiritu ang sumasaplot sa kanya. Kumuha siya ng isang palanggana na puno ng malinis na tubig at humingi kay Paz ng 2 kandila. Pinutol niya ang isang kandila sa 3 pantay na piraso. Sinindihan niya ang pangalawang kandila, saka maingat na inilagay ang isa sa pinutol na kandila sa isang kutsara. Itinaas niya ang kutsara sa ibabaw ng sininding kandila hanggang sa matunaw ang piraso ng kandila. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang natunaw na wax sa palang may tubig. Ulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa maubos ang 3 piraso ng kandila. Habang ginagawa niya ito, taimtim siyang nanalangin. Kinuha ni Mang Amado ang unang kandilang natunaw na tinapon sa palanggana. Maingat niyang inilabas ito at tinitigan ang hugis na nabuo sa ibabaw ng tubig. Habang hawak ni Mang Amado ang unang kandila, isang nakaakatakot na imahe ang lumitaw mula sa natunaw na wax. Ang anino ng isang matangkad at payat na figura ay nakatayo sa tabi ng isang malaking puno ng kamatsile. Tumigil ang puso ni Son sa kanyang dibdib. Pumunta ka sa malaking puno ng kamatsile, seryosong sabi ni Mang Amado. Minarkahan ka niya. Nagulat si Son. Tama si Mang Amado. Kinuha naman niya ang pangalawang kandila at sinabi, nagustuhan ka ng White Lady kaya nagkasakit ka sa Pangasinan at sinundan ka pa uwi rito kaya hindi ka gumaling. Nanlaki ang mga mata ni Son sa takot. Kinuha ni Mang Amado ang huling kandila at nilagay ito sa isang basong may tubig. Matapos dasalan, pinainom niya ito kay Son. Pagkatapos ay kinuha niya ang una at pang-alawang kandila at inilagay sa isang plastic.
Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at pagkalipas ng 3 araw, maaari mo na itong itapon upang hindi na ito makabalik sa iyo. Bilin ni Mang Amado. Sumunod si Son sa payo ng albularyo at sa loob ng ilang araw, unti-unti siyang gumaling.